Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Benedict. Tayo po'y manalangin. Mga minamahal, taas po natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala amang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain na tapos na tigit. Sa patuloy mong pagkilo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba. Lalo abang lingkod sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali pagkasala, kabagan mo kami at patawari, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw pong maglagay, makataga, dapat bigasi ikaw aking naasahan, buksan pang unawa, kaisipan ng bawat na pagkinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Apo'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Wilda Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turot aral na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa lahat ng ating pinagpalang mga kapatiran, mga baguhang ngayon ay narito at maging sa ating mga viewers sa ating pong live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating tatalakayin nasa ating monitor, Greatest Discovery. Ang Tagalog niyan, kalubos-lubusang pagkatuklas o pagkadiscovery. Greatest Discovery. Basahin po natin ang ating teksto. Dito po sa Jeremias 29, talatay 13, ganito po ang pagkasulat. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako, pagka inyong siyasatin ako ng iyong buong puso. Amen. Verse 14. Sa 14, at ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo na mula sa iyong pagkabihag, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako ng aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhan bihag sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos na buhay sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita, ang ating tinatalakay, Greatest Discovery o kalubos-lubusang pagkatuklas at pagkadiscovery. Dahil sa kasalukuyang panahon, simula pa noon hanggang ngayon, at sa darating pang panahon, mga minamahal, ang tao sa kanyang sariling karunungan ay tumutuklas ng bagay na kanyang madidiscovery. Subalit sa banal na kusatan, merong tinatawag na greatest discovery. Pag sinabing greatest discovery, mga minamahal, anuman ang matuklasan mo sa daigdig na ito, ito'y hindi maitutumbas sa matutuklasan mo, mga minamahal, sa banal na kusatan. Dahil sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa talatang 13, Jeremiah 29 ng ating nabasa, kung hanapin daw natin ang mahal na Panginoon, siya'y ating masusumpungan. Sa makatuwid, mga minamahal, ang greatest discovery ng tao ay yung mahanap niya, matuklasan niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil hindi maitutumbas ang Diyos sa kanino man kapag ang Diyos ang iyong natuklasan. Pag nahanap mo siya, yung effort mo, yung pagpapagal mo, mga minamahal, ay hindi masasayang dahil pag natuklasan mo na ang ating mahal na Panginoon, lahat ng kailangan mo, ang Diyos na natagpuan mo, siya ang magpo-provide sa iyo. Di nyo tignan natin sa sanlibutan, mga minamahal. Dito mo tayo sa tinatawag na gamot, mga minamahal. Hindi ba? Nagkaroon ng ketong, ang tao'y tumuklas ng gamot, mga minamahal. Ano ba ang gamot sa karamdamang ketong? Nung ako'y magkaketong way back 1987, pagkatapos kong gumraduate, mga minamahal, sa college, meron ng 5 gamot during my time, mga minamahal. Yung 5 gamot, isa ang pangalan doon ay Secor-10, mga minamahal, na aking ginagamit. 2 taong ko yung ginamit from 1987 up to 1989. Pero ang natuklasang gamot, mga minamahal, ay hindi para magpagaling ng ketong, kundi upang iprorong lamang o pahabain ang buhay mo.
Kaya pagdating ng 2 taon, ang narinig ko rin sa doktor ko ay hindi niya sinabing ikaw ay gagaling niya. Ang sabi niya, dapat akong itapon sa leprosaryo. Sa makatuwid, yung natuklasang gamot ng doktor para sa ketong ay hindi sapat, mga minamahal, para ang ketong ay gumaling. Pero sa banal na kasulatan, lahat ng ketonging lumapit sa Diyos, kagaya kong lumapit sa mahal na Panginoon, natuklasan ko ang Diyos na siyang kailangan ko, ang aking greatest discovery, gumaling ang aking karamdamang ketong. Sa kanser, mga minamahal, dumating ang kanser sa buhay ng tao. Ang mga tao, ang mga doktor, mga dalubhasa, mga scientist, mga minamahal, ay tumutuklas sila ng gamot sa kanser. Ano ang kanilang natuklasan? Kinakailangan ng tinatawag na chemo, yung sinasabing cobalt therapy, mga minamahal. Dadaan ka dyan para daw ikaw ay gagaling sa kanser. Pero marami tayong kakilala, mga minamahal, na dumaan sa cobalt therapy, mga minamahal. At natuklasan din na mga doktor din, mga minamahal, na ang cobalt ay hindi nagpapagaling ng kanser. Pero that is one of the medicine na kinakailangan dumaan ka, mga minamahal, kapag ikaw ay merong kanser. Pero hindi namang sinasabing because of cobalt therapy, ang kanser mo ay gagaling. Sabi sa kanilang natuklasan, mga minamahal, pinapatay ang cancer cell sa katawan mo, pero nananatili, mga minamahal, ang tinatawag na sakit na kanser. Kasi yung cell, meron tayo sa katawan niya, pinapatay, pero yung cancer cell, nananatili sa katawan mo. Kaya nga, walang tatayo na magsasabing pagkatapos niyang mag-undergo ng tinatawag na cobalt therapy, ay gumaling siya sa karamdaman niyang ketong. Dahil yung ating dating presidente, mga minamahal, meron siyang cancer. Siya namatay sa cancer. Makilala nating artista namatay sa cancer. Dati nating NBI director namatay sa cancer. O lahat sila dumaan sa cobalt therapy, mga minamahal. Pero ang ating mga kapatiran, mga minamahal, na merong cancer na tinaningan na ng doktor. Isa na ang ating beloved Sister Judy, asawa ng ating beloved co-preacher, beloved Brother Joey Mancera, way back 1994, mga minamahal, sabi ng doktor, 3 months to live na lang. And that is way back 1994. Sabi ng doktor sa kanya, ang buhay mo ay 3 buwan na lamang. Subalit, mga minamahal, natuklasin nila ang ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, Sister Judy, buhay. Wala ng cancer. Nasaan na yung doktor na nagsabing Sister Judy ay mabubuhay na lamang ng 3 buwan? Nasaan na? Si Brother Joey ay bumalik doon sa doktor para sabihin sa kanyang, sa Jesus Miracle Crusade ay may Diyos na kapag natuklasan mo, ang cancer ay gagaling. Ipapatotoo niya yung kanyang beloved wife na gumaling sa pangalan ni Jesus. Sabi ng mga doktor na nandun, ay si doktor ganito, ay wala na. Nasaan po? Kasi ipapakita ko sa kanya yung aking beloved wife na tinaningan niya ng 3 buwan, hanggang ngayon buhay pa. Ay wala na. Nasaan nga po? Patay na. O di yung nagtaning na una pang namatay kaysa sa tinaningan, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, ano ba ang natural medicine, mga minamahal? O nag-invento sila, ito herbal, kailangan natin ng herbal. Herbal. O ano nangyari, mga minamahal? Nasobrahan sa herbal, ano nangyari? Wala na rin buhay, mga minamahal. Hindi ba? Pero sabi ng ating nabasa, hanapin mo ang Panginoon, masusumpungan mo siya. Pag nasumpungan mo siya, ibabalik ka niya mula sa iyong pagkabihag. Nabihag ka ng karamdaman, bungayan ng iyong kasalanan. Nabihag ka ng karamdaman, bungayan ng iyong mga bisyo. Nabihag ka ng kahirapan, bunga pa rin yan ng iyong bisyo. Magpapakamatay ka, bungayan ng iyong kasalanan. Lahat ng bunga ng kasalanan mo, nagdala sa iyo sa karamdaman, nagdala sa iyo sa problema, nagdala sa iyo sa kahirapan. Sabi ng ating nabasa, pag natuklasan mo ang Diyos, ibabalik ka niya mula sa pagkabihag mo, palalayain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa buhay ni Daniel, mga minamahal, ang meron si Daniel yung tinatawag na takot sa Panginoon. Ang sabi, pag nagkaroon ka ng takot sa Panginoon dahil natuklasan mo ang Diyos, malibang kasing matuklasan mong Diyos, hindi ka magkakaroon ng takot sa Panginoon.
Hindi ka magkakaroon ng takot, mga minamahal, ang Diyos ang tinatakot mo. Pag sinabi mo, ayoko nga, ayokong sumimba. Sabi mo sa Diyos, ayoko sumimba, kaya ayoko na itsura mo na yan. Gahanap ako ng maganda ang pagkakadrawing. Magaganda ang pagkakagawa. O pipili tayo ng Diyos natin, hindi ba? O dito ako bibili, ito, makintabang ilong nito. Medyo matangos. Hindi ako bibili ng Diyos dyan, kasi ang Diyos dyan, pao ang ilong. Di ba? Diyos ang tinatakot natin, mga minamahal. Pero pag natuklasan mo ang Diyos, magkakaroon ka ng takot sa Diyos, yung takot mo sa Diyos na natuklasan mong Diyos, mga minamahal, magbibigay sa iyo ng tinatawag na wisdom, knowledge, and understanding. Basa, kindly. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 1, ang talatay 7, ito pong nakasulat. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Kawikaan, Kapitulo 2, ang talatay 6. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. So pag natuklasan mo ang mahal na Panginoon, magkakaroon ka ng tinatawag na takot sa Kanya. Dahil nagkaroon ka ng takot sa mahal na Panginoon, ang sabi, ito na ngayon ang simula ng iyong karunungan. Malalaman mo na paano ka mabubuhay ng payapa na wala kang karamdaman habang ikaw ay merong tinatawag na karunungan na nanggagaling sa Diyos at dadagdagan ka pa ng mahal na Panginoon ng tinatawag ng paunawa at kaalaman. Kaya sabi ng ating nabasa, Kawikaan 1, ang talata ay 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Yun daw mangmang, mga minamahal. Sasabihin niya, hindi ko kailangan ng Diyos. Ito, natuklasan ko na. Ito ang gamot. Ito ang kailangan kong herbal. Sinasabi. Ang sabi mga minamahal, napapahamak lang siya dahil ang tawag sa kanyang mangmang, yung turot kaalaman na galing sa Diyos, hinahamak niya. Wala siyang takot sa Diyos, wala siyang kaalaman. Pag nagkaroon ka ng takot sa Diyos, meron kang kaalaman, dadagdagan niya ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Kawikaan 2:6, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So magkakaroon ka na ngayon ng kaunawaan. Magkakaroon ka ng karunungan. Kaya pala si Daniel, mga minamahal, meron siya nito. Dahil natuklasan niya ang mahal na Panginoon, ipinakilala sa panahon pa ni Abraham, mga minamahal, panahon ni Moses, ipinakilala na sa bansang Israelite ay merong isang Diyos na makapangyarihan, ang pangalan ay Amang nasa langit, mga minamahal, yun ang kanilang sinasamba. Ang Diyos na hindi nakikita, ang Panginoon o Diyos ni Moses, ni Abraham at ni Isaac, mga minamahal. Kaya minana yon ngayon ni Daniel. Sa panahon nila ang mga Israelite ay naging alipin, naging captive sila, mga minamahal, ni Haring Nabucodonosor. Sa madalit salita, mula sa kanilang bayan, dinila sila, mga minamahal, sa kaharian ng Nabucodonosor at pumili ng tinatawag na 10 magigiting na binata. At kabilang doon si Daniel, mga minamahal. Dahil si Daniel, ang natuklasan niya ay ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni Isaac, mga minamahal. Hindi niya kinalimutan yun. Kahit siya'y nabihag, yun pa rin ang Panginoon niya. Hindi niya sinabing, kung totoo ang Diyos na ipinakilala sa akin, bakit pinahintulutan niya na kami ay mabihag at ngayon ay maging alipin sa kaharian ni Haring Nabucodonosor? Wala siyang sinabing ganun, mga minamahal. Bagkos, mga minamahal, pinanatili niya ang kanyang takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Paano niya pinanatili? Nang sila'y piliin, 10 binata sila, mga minamahal, andun pa rin ang takot niya sa Diyos. Bakit? Sabi ni Haring Nabucodonosor, o yung 10 binata na Israelite, pag-aralin nyo yan. Bigyan nyo yan ng karunungan na sila ay magiging mga engineer, architect, dito sa aking kaharian at kailangang makapanghula sila at maipaliwanag nila ang mga panaginip. Sabi ng hari, pakainin sila ng aking pagkain
at painumin sila ng alak na aking iniinom. Ang tanong, mga minamahal, sila'y bihag. Yun ay privilege. Pag-aaralin ka na ng bumihag sa'yo, pakakainin ka pa ng pagkain ng hari, paiinumin ka ng alak ng hari, mga minamahal. Etong si Daniel, dahil may takot siya sa Panginoon, meron siyang karunungan, alam niya, pag kinain niya yun, lalo siyang hindi tatalino, mga minamahal. Pag ininom niya ang alak, lalo siyang hindi tatalino. Ang mangyayari sa kanya, magiging lasenggo siya. Yung pagkain ng hari, magiging pulutan niya. Lalo siyang mawawalan ng karunungan. Kaya anong ginawa ni Daniel? Basa. Dito po sa aklat ng Daniel Kapitulo 1, ang versikulo ay 12, talon sa 15 at 17. Ipinamamanhik ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. 15. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat ng binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. 17. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkaluban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. At si Daniel ay may pag-unawa sa lahat na pangitain at mga panaginip. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na ng Jesus. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Sa makatuwid sa 10 binatang pinili mula sa pagkabihag, mga lipi sila ng Israelite, mga minamahal. Yung 6 ay nanatiling kumain ng pagkain ng hari. Umiinom sila ng alak, kumakain sila ng karne. Samantalang si Daniel, mga minamahal, at yung 3 pa, na naisama niyang, huwag tayong kakain yan. Manatili natin, tayo may takot sa Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan. Kaya sinabi niya sa bantay pinto, hindi kami kakain ng pagkain ng hari. Hindi rin kami iinom ng alak ng hari. Pag binasa natin ang kabuuan, natakot yung bantay pinto. Ang sabi ng bantay pinto, pinaka-general nila, mga minamahal, inilalagay mo ang aking ulo sa panganib sa harapan ng hari. Kinakailangang sundin mo ang kanyang inuutos. Kaya sabi ni Daniel, hindi. Dahil may takot siya sa Panginoon, ang sabi niya, bigyan mo kami ng gulay, bigyan mo kami ng tubig, pagdating ng 10 araw, subukan mo kami. Sa madalit salita, hindi siya nakipag-compromise. Dahil alam niya ang Diyos na kanyang natuklasan, mga minamahal, ay handang magbigay ng lakas, karunungan at kaalaman. Kaya pagdating, mga minamahal, ng 10 araw, ang 10 binata ay tinesting. Yung 6 na kumain ng pagkain ng hari at uminom ng alak, mga minamahal, kulang ang kanilang karunungan. At ang kanilang katawan ay hindi malusog. Samantalang si Daniel at yung kanyang 3 kasama, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, dahil sila'y may takot sa Panginoon at iningatan nila ang pagkatuklas nila sa mahal na Panginoon, ang sabi, nakitang sila'y malulusog sa laman at mapula ang kanilang mga pisngi. At dahil sila'y may takot sa Panginoon, sabi ng ating nabasa, silang lahat ay binigyan ng kaalaman, ng katalaruhan sa lahat ng turo at karunungan, at si Daniel ay pangunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Yung karunungan ibinigay sa kanila, mga minamahal. Nagkaroon na sila ng higit pang karunungan, mga minamahal, naging very pleasing pa sila sa harap ng hari. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit nangyari sa kanila yon? Dahil nanatili silang may takot sa Diyos na kanyang natuklasan. Kaya yung pagkabihag nila, that is a picture of our trials in our time. Bilang Kristiyano, magtataka, bakit nangyari sa akin to? Hindi ba? Bakit nangyari sa akin to? Pero kung ang Diyos na natuklasan mo ay nanatiling nasa iyo, kasama mo ang mahal na Panginoon, wala kang dapat ipangamba kahit hindi magandang bagay ang nangyari sa iyo. Dahil ang karunungan, ang kaalaman na ibinigay ng Diyos sa iyo ay mananatiling sa iyo at higit pa dahil hindi mo pinabayaan ang Diyos na iyong natuklasan. Pag binalikan natin, mga minamahal, ano kanilang pagkain? Naalala niyo ba? Anong pagkain nila, Daniel? Lakasan. Gulay. Anong ininom nila? Anong ininom?
Hindi ba soft drinks? Hindi ba? Ano ba yung iniinom na pampalakas? Sting. Hindi ba Sting? Hindi ba? Kaya tingin nyo, sabi ng tao sakit ng ulo ko. Punta siya sa doktor. Wala siyang kaalaman eh. Ano masakit sa'yo? Ulo. Binigyan ng pangpaalis ng sakit ng ulo, mga minamahal. Hindi ba? Yun daw sakit ng ulo, mga minamahal, yun daw ay sakit ng mahihirap. Pero pag medyo ikaw ay nasa middle class, pag masakit ang ulo mo, sasabihin mo, meron akong migraine. Kasi nasa middle class ka eh. Medyo angat-angat ka sa buhay eh. Yung sakit ng ulo, pang squatter daw yun. Pero yung migraine, medyo may kakayahan ka na sa buhay niyan. Pero pa-spell mo, what is the spelling of migraine? Hindi maintindihan. Kasi nga nakigaya lang. Ang migraine, ang sakit ng ulo, mga minamahal, nararamdaman mo yan sa harapan. Tagiliran, di ba? Pero ang migraine, nagmumula yan sa likod, sa gitna, papunta yan sa tagiliran, papunta sa harapan, yun ang migraine. Hindi ba? Yung iba naman, nahilo ko, Dok, nahihilo, yung dizziness na tinatawag, mga minamahal, binigyan ng gamot sa dizziness, sa pagkahilo. O, nawawala dahil gamot yung tinetake nila, mga minamahal. Yung pinaka-class na sakit ng ulo, yung tinatawag na vertigo. Ibig sabihin, ikaw ay nawawala sa balanse. Vertigo ang tawag doon. Yan ay sakit ng milyonaryo. O, milyonaryo ba kayo? Diba? Pero pag tinuklas mo yan at meron kang kaalaman, mga minamahal, bakit ka may sakit ng ulo? Bakit ka merong migraine? Bakit ka merong dizziness? Meron kang vertigo? Bakit? Kasi ang iniinom mo, Sting. Di ba? Pag nauhaw ka, ang iniinom mo, soft drinks. Mga soda. Tama ba? Sibukan nyo, matapunan ka ng soft drinks. Malagkit sa katawan yon. Tama ba? Ano gagawin mo? Papalitan mo yung damit mo dahil ayaw mong ikaw ay mangate. Baka langgamin ka pa sa tamis ng soft drinks. Ang nabasa ay yung inyong suot at yung katawan, pero papalitan mo yan. Baka maligo ka pa. Pero magtataka ka naman, pagka yan ay nilulunok mo na, blok, 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 blok. Inilalagay mo sa loob ng iyong katawan, mga minamahal. O yun ang cause ng sakit. Ang ibig sabihin, kulang ka sa tubig. Kaya pala si Daniel, mga minamahal, hindi siya uminom ng alak, hiningi niya ng tubig para hindi sasakit ang ulo niya. Kaya ang sabi, nagkaroon siya ng karunungan, mga minamahal. Dahil yung ating ulo, ang laman niyan, pagkatapos ng utak, 80% water. Yung ating katawan, pagkatapos ng dugo, ang laman natin ay 70% water. Kaya pag bumaba ang level dahil ininom mo ay soft drinks, mga soda, mga Sting, bababa yun, mga minamahal. Kaya pag mahirap ka, sa squatter ka nakatira, sabi mo, sakit ng ulo ko. Pag medyo sa subdivision ka nakatira, sabi mo, meron akong migraine. Pag medyo sa Forbes ka nakatira, sasabihin mo, ay meron akong vertigo. Di ba? Pag mahirap ko ulit, sabihin mo, nahihilo ako. Pero, hindi kasi natin nadala yung karunungan ng galing sa Diyos. Kaya pala si Daniel, mga minamahal, hindi rin siya kumain ng mga inihaw. Hindi rin siya kumain mga minamahal ng lempo. Sino kumakain ng lempo? Walang kumakain ng lempo? Yan ang kapatiran sa Marilao. Lugi ang litsong manok, hindi kumakain sila ng liempo. Diba? Wala kumakain ng liempo rito. Si Father Lowell lang nagtapat. Ano kinakain nyo? Ano kinakain nyo? Gulay. Bigla kayo naging vegetarian. Kaya natin tinalakay ito, mga minamahal, kasi pag natuklasan mo na, ang mahal na Panginoon, gayahin mo si Daniel. Si Daniel, kahit nasa pagsubok, hindi niya sinabi, bihag tayo rito. Pagkakataon natin ito, kumain tayo ng masarap na pagkain, libre lang. Tuturuan pa tayo, pag-aaralin pa tayo, libre lang. Hindi nag-take advantage si Daniel, mga minamahal, na natili siya sa Diyos, natutuklasan niya, na natili siyang may takot sa mahal na Panginoon, nagbibigay ng kaalaman at karunungan at pangunawa. Kaya naman, ang 4 na Israelite ay naging tanyag, mga minamahal, sa buong buhay, mga minamahal, sa buong kaharian, mga minamahal ni Haring Nabucodonosor. Alam niyo ba, pagkatapos ni Haring Nabucodonosor, mga minamahal, nagkaroon pa ng tinatawag na 4 na haring pumalit sa kanya.
Si Daniel, bago siya nakalaya, kung hindi ako magkamali, correct me if I'm wrong, mga minamahal, 70 years bago siya nakalaya, mga minamahal. Kasi nagkaroon pa ng 4 na hari pagkatapos ni Haring Nabucodonosor. Pero kahit siya'y bihag, mga minamahal, sa panahon ng 5 hari mula kay Nabucodonosor at 4 pang hari, ang buhay ni Daniel bilang bihag ay masagana. Bakit? Walang pwedeng lumaban sa kanya. Pati ang hari, takot sa kanya. Dahil ang nasa kanya, ang Diyos na kanyang nadiskubre. Ang meron siya ay karunungan, mga minamahal, na galing sa Diyos na kanyang nadiskubre. Walang ibang ating mahal na Panginoon. Kaya pag pinatayo na ng bawat hari ang kanilang mga enkantador, mga minamahal, wala silang ibabatbat. Hindi sila pwedeng ikumpara kay Daniel. Dahil pag nagsalita si Daniel, ang sinasabi niya ay may kapangyarihan dahil ang kasama niya ang Diyos na kanyang natuklasan na kahit sa pagkabihag, hindi niya iniwanan. Naintindihan natin, mga minamahal. Naintindihan natin. Balik muna tayo sa medical, mga minamahal. Di ba? Pag meron tayong sipon, nakalimutan natin, ang Diyos na tuklasan natin, ilihas mo, cast out, sipon, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Di ba gagaling? Gagaling ba? Di ba? O, pag meron ka ng phlegm, di ba? I-cast out mo. Demons of flame, cast out. Complete healing in the name of Jesus. Gagaling ba? O, di ba gagaling naman? Di ba? Pag meron kang ubo, di ba? I-cast out mo. Demons of cough, cast out. Complete healing right now in the name of Jesus. Gagaling ba? Kasi lahat naman sinabi ko, simpleng sakit lang. Sipon, phlegm, mga minamahal, at saka yung ubo. Di ba simpleng sakit lang yan? Bakit iniinuman nyo pa ng syrup? Hindi ba? Pag nawalan ng pananampalataya, bis na taas ang kamay, nakataas na pero kumakatok, pagbilan nga ng syrup. Hindi ba? Samantalang yung keto nga, yung cancer nga, gumagaling. Yung pa kayang sipon, mga minamahal? Ang tanong ko sa inyo, yung bang sipon, yung bang phlegm, sa Tagalog yan, excuse me sa kumakain, plema. At saka yung ubo, sakit ba yan? Sakit ba? Yan ang alam nyo, sakit. Hindi yung sakit. Mga minamahal. Yan ay tinatawag resulta ng ating immune system. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sinimon, may pumasok na foreign virus sa iyong katawan. So yung ating immune system ay maglalabas siya ng tinatawag na sipon. Babalutin niya yon, mga minamahal. Kaya pag sinipon kayo, lalabas, di ba? Ibig sabihin, inilalabas ng sistema ng ating body yung virus na pumasok sa ating katawan. Naunawaan niyo yun. Ngayon, pag hindi lumabas yun, babalutin uli siya ng defense ng ating immune system. Yun yung tinatawag na phlegm. Ibabalutin niya uli. Mahirapan kang ilabas. Bakit? Kulang ka sa tubig. Sting kasi ang ininom mo. Naintindihan nyo? Hindi mo ngayon mailabas, mga minamahal, dahil soft drinks ang ininom mo. Naintindihan natin. Kaya pala si Daniel, walang record, mga minamahal, na nagkasakit sila. Bakit? Ano ininom ni Daniel? Tubig. Tama kayo dyan. Tumama rin kayo. Hindi ba? O yung ubo, mga minamahal, sakit ba yon? Hindi po yung sakit, mga minamahal. Pag nabalot na ng phlegm yung virus, dahil hindi nyo nailabas yung inyong sipon, mga minamahal, mahihirapan yung liver mo. Kaya yung liver, mga minamahal, bobuelo siya. Bobuelo para magkaroon ng hangin. Pag nagkaroon siya ng hangin, itutulak niya yon, mga minamahal, mararamdaman mo, uubo ka, magkakaroon ka ng cough. Kaya pag umubo ka, ang ibig sabihin, na ilabas mo na yung foreign virus na sa loob ng iyong katawan. Naunawaan nyo? Hindi pala sakit yung tatlo. Yun pala, mga minamahal, ay tinatawag na defense natin galing sa ating immune system. Ngayon, nagkaroon ka ng sipon. Nakalimutan mo Diyos na tuklasan mo. Ano gagawin mo? Hindi ka inom ng tubig. Inom ka ng syrup, inom ka ng tableta. Naku, tumigas na. Sakit na lalamunan. Ganun na naman ang gagawin mo. Naku, inuubo na ako. O, di ba, punta ka na sa doktor. Kinalimutan mo na ang Diyos na natuklasan mo. Gayong, ang kailangan lang natin, walang iba ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Anong ating simpleng pagkain? Kumain ka ng gulay, uminom ka ng tubig,
Kagaya ni Daniel, ang sabi, paglabas nila, pula ang pisngi. Hindi ka na maglalagay ng blast on. Naintindihan nyo? Hindi ka na maglalagay ng blast on. Tama ba yung sinabi ko? Pang babae ba yung blast on? Pang babae. Inisip ko lang yun. Baka mali eh. Pampapula ng pisngi, hindi ba? Kumain ka ng gulay, uminom ka ng tubig, wala ka ng blast on. Talaga pati lips mo, pula. Bakit? Ang nasa iyo, ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kailangan kilalanin natin ang Diyos na ating natuklasan. Ano ba ang ginawa ng ating Diyos nang siya'y ating matuklasan? May ginawa ba siya sa buhay natin? Meron. Kinalilimutan lang natin. Basa, kindly. Sa mga awit, 103 talatay 3 hanggang 5, ganito po ang pagkasulat. Na siyang nagpapatawad ng lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ng mga kaarawan. 5, na siyang bumubusog sa bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Isang malakas na palakpak para sa ating malapenoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Isipin nyo, finally sabi ng verse 5, matapos tayong patawarin ng Diyos sa ating kasalanan, pinagaling ang ating karamdaman dahil napatawad ang ating kasalanan, ang sabi, ang ating bibig ay binusog ng mabuting buhay. Finally, sabi ng verse 5, tayo ngayon ay magbabagong lakas. Lalakas tayo. Ako napakahina ng aking katawan. Isipin mo ba namang 2 taong kang may ketong, 5 gamot ang iyong iniinom, hihina talaga ang iyong katawan. May insomnia pa ako na 3 months, 2-3 buwan akong hindi makatulog, 24 hours. 1 linggo ka lang walang tulog, mawawala ka na sa sarili. 3 buwan pa, mga minamahal, 3 buwan pa. Isipin mo yan, mga minamahal. Pero nung matuklasan ko ang ating mahal na Panginoon, nung natuklasan nyo ang ating mahal na Panginoon, sabi ng ating nabasa, ngayon, tayo ay nagbagong lakas na parang agila dahil yan ang mabuting bagay na ginawa ng ating mahal na Panginoon para sa atin. Kaya dapat mapanatili natin ang pagkatuklas natin sa mahal na Panginoon. Hindi porke nasa pagsubok tayo, mga minamahal, wala na ang Diyos na ating natuklasan. Dahil sa lahat ng discovery, pag ang Diyos ang na-discovery mo, hindi nawawala sa iyo yan. Ano man ang kalagayan mo, ang Diyos na na-discovery mo, nakilala mo, hinalap mo, natagpuan mo, kahit ano pa ang kalagayan mo, kasama mo ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Paano natin mapapanatiling ang Diyos ay nasa atin? And God is our definitely greatest discovery. Hindi natin siya iiwanan kahit anong mangyari. Basta, Kylie, dito na tayo sa Hebreo. Talon tayo, sa Hebreo tayo, chapter 10, verse 22 and 23. Then, punta tayo sa last verse. Kindly. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 22 at 23. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso ay winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang mabuting bagay para ang Diyos na ating natuklasan, na-discover natin, hindi na natin iiwan. Dahil Diyos mismo ang nagsasabing, hindi tayo iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Malibang tayong umiwan sa Diyos, ang sabi tayo'y pababayaan at tayo'y mapapahama. Wala na sa atin ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng verse 22, tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Pag lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon, pag natuklasan natin siya, dapat tapat na ang ating puso. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi na sinungaling na puso. Hindi na mapag-alinglangang puso. Dapat ang puso natin, paglapit natin sa Diyos, tapat na ang ating puso. Naintindihan natin. Tuloy ang basa, ang sabi mga minamahal, dahil ang ating puso ay winisikan mula sa isang masamang budhi. Yung ating masamang budhi, yung ating tinatawag na bad conscience noon, ay naging good conscience na. Ibig sabihin, dahil tayo'y winisikan, ang sabi rito, at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig.
Saan tayo nagtapos? Sa tubig pa rin. Ibig sabihin, nung tayo mabautismuhan, mga minamahal, yung ating masamang budi, inalis na ng mahal na Panginoon. Pinatawad na tayo ng mahal na Panginoon, tayo mabautismuhan. Kaya nga, winisikan tayo, mga minamahal, at tayo hinugasan ng banal na tubig. Tubig pa rin. Dahil ang ating mahal na Panginoon, sinasabing siya ang tinatawag na tubig ng buhay. Yan, lalapit tayo sa malapay, may tapat na puso, walang pag-aalilangan, ano man ang mangyari. Napakinggan natin, nagpatotoo ating mahal na kapatid, mga minamahal, 4 na bahay na lang, sunog na ang kanilang bahay. Nasaan siya? Nasa gawain. Hindi siya nataranta, mga minamahal. Payapa lang, nalalangin. Pag-uwi niya, yung bahay nila, bahay pa rin. Hindi ba? Pero kasabay niyan, mga minamahal, totoo namang nakakaawa, nasa graduation yung tao, nasa graduation siya. Ganyan, taga Valenzuela rin. Yan yung sunog na yan, mga minamahal. Ang ginawa niya, iniwan niya yung kanyang pagmarcha, umuwi siya sa bahay niya, wala na siyang dinatnan, sunog na yung kanilang bahay, mga minamahal. Pero ang maanak ng Diyos, payapa lang, nananalangin, come what may, makikita mo naman, ang Diyos na tuklasan mo, hindi ka pababayaan. Pag lumalapit kang may tapat na puso sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alilangan sapagkat tapat ang nangako. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, iingatan natin ang matibay ang ating pagkakilala sa ating pag-asa. Yung pagkatuklas natin sa mahal na Panginoon, ang Diyos na sa langit, ang ating pinakamahal na Hesus Kristo, siya ang ating pag-asa. Iingatan nating matibay, sabi ng ating nabasa, sapagkat tapat ang ating Diyos sa kanyang pangako. Pag sinabing iingatan ka, iingatan ka. Pag sinabing pagagalingin ka, pagagalingin ka. Pag sinabing ibibigay ang lahat ng kailangan mo, plus langit, buhay na wala hanggan, tapat ang Diyos, gagawin niya yan para sa iyo. Pero habang nabubuhay ka sa daigdig, mag-enjoy ka sa Diyos na iyong natuklasan. Siya ang iyong tinatawag na greatest discovery. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Sa mga awit, 91 talata 16, balik sa 15, ganito po ang pagkasulat. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakan niya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Amen. Isang malakas na palakpak. Malakas na palakpak sa Diyos na ating na-discover. Lahat magsabi ng praise the Lord. Habang naghihintay tayo sa pagbalik ng mahal na Panginoon, sabi, ang ibibigay ng Diyos ay mahabang buhay at ipakikita niya sa iyo araw-araw ang kanyang pagliligtas. Verse 15, tatawag tayo, ang Diyos ay sasagot. Ang sabi, ililigtas tayo sa kabagabagan, ililigtas tayo at tayo'y pararangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabing, pag ang Diyos ang pinaglingkuran mo, that will be your greatest discovery. Yan ang iyong katubus-tubusan, kadaki-dakilaang na-discover sa buhay mo. Hindi nakatapos ka ng pag-aaral, hindi nakapag-put up ka ng negosyo, hindi naging masaya ang buhay mo, hindi may kotse ka, may bahay ka, may negosyo ka. Hindi yon. Dahil ang Diyos ay nasa iyo. Yan ang tinatawag na greatest discovery sa buhay mo. Tayong lahat ay tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating pinagpalang baguhan, sa araw na ito, meron kayong natuklasan. Mamaya pag uwi nyo sa bahay nyo, makinig kayo ng balita sa telebisyon, magbasa kayo ng dyaryo, ang mababasa nyo, ang mga taong napahamak sa mahabang maghapon. Pero kayo'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon, nakatuklas kayo ng isang dakilang bagay sa buhay nyo. Walang iba ang ating pinakamalit Hesus Kristo. Lahat ng kasama nyong baguhan, nasa likuran, nasa left and right wings, dali nyo sila sa harapan, hihintayin natin sila. Tayo umawit, awiting kahit na anong mangyari. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. At ako'y binago mo. Kung wala ka sa buhay ko, Kung wala ka sa buhay ko, wala na rin ang tulad ko.
Kung wala ang mahal na Panginoon, wala na rin tayo. Tunay nga ang pag-ibig mo. Tunay ang pag-ibig mo. Sabihin natin, narinig natin sa mahal na Panginoon, ang tanging kailangan mo. Tanging kailangan Ang pag-ibig ng Diyos ang tanging natin kailangan. Upang ako'y magbago. ako ay magbago. Hallelujah. Sa buhay ko, gulong-gulong. Sa buhay ko Yes. Masasabi natin kahit na anong mangyari. at kahit na anong mangyari, Parinig natin sa malapit. Pag-ibig ko'y laging sa'yo. Hallelujah. laging sa'yo. Hindi ako magbabago. Di ako magbabago. Pagkitin natin, Panginoong Jesus. Panginoon Jesus. Hallelujah. Kahit na anong Kahit na anong mangyari, pag-ibig ko ko'y laging sa'yo. Hallelujah. hindi ako magbabago. Sabihin natin, hindi ako magbabago, panghawakan mo ako. Panghawakan mo ko. Kaya naman, Kaya naman naririnig ihandog natin ang ating buhay na ito sa malang Panginoon. Ang buhay na binago mo. buhay na binago mo. Hallelujah. Panginoon, gamitin mo. Panginoon, gamitin mo. Gaya ni Daniel, naging isang patotoo siya sa karyaan ng Nabucodonosor. Bilang isang Ulitin natin yan. Kaya naman, naririto. Kaya naman naririnig Hallelujah. Ang buhay na binago mo. ang buhay na binago mo. Sabihin natin ang sabay-sabay. Panginoon, gamitin mo. Hallelujah. Bilang isang patotoo. Ulitin natin yan. Kaya naman, naririto. Kaya naman Hallelujah. naririnig Hallelujah. Lord God, Hallelujah. Ang buhay, binago mo. Isigaw natin mula sa ating mga labi, Panginoon, gamitin mo. Hallelujah. Hallelujah. Bilang isang yes. Hallelujah. Kahit na anong mangyari, kahit na anong mangyari, parinig natin sa malaman. pag-ibig ko'y laging sa'yo. Hallelujah. Hindi ako magbabago. Hindi ako magbabago, Panginoong Jesus. Panginoon Hallelujah. Jesus. Kahit na anong mangyari. Kahit na anong mangyari, Hallelujah. Pag-ibig ko lagi sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ako magbabago. Sabihin natin, mahal na Panginoon, panghawakan. Hallelujah. Kahit na anong mangyari. kahit na anong mangyari, Hallelujah. pag-ibig mo'y laging sa'yo. Hindi ako magbabago. Hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah. At kahit na anong mangyari, Kahit na anong mangyari, ang ating pag-ibig ay para sa ating mahal. pag-ibig ko'y laging sa'yo. Hindi ako
Manalig sa Diyos na ating natuklasan. Lagi sa'yo, hindi ako magbabago, Panginoon Jesus. At kahit na anong mangyari, pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Hindi ako magbabago, ang hawakan mo ako. Hindi ako magbabago, ang hawakan mo ako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga bisita sa araw pong ito. Mga minamahal, kayo po ay pinagpala sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon mga minamahal kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos sa bawat mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong narinig ang mga buhay at pinagpalang patotoo, mga dakilang tanda, kababalaghan, mga himala, na katunayan ng ipinangako ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay, isuko ang lahat sa mahal na Panginoon, kayo rin ay kanyang pagpapalain. May 4 na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan niyo po ang 4 na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Una po, pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos, na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ay hindi mo na ito babalikan pa. Kapag nakita ng Diyos ang nais mong totoong magbago upang maging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay tutulungan ka. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pangatlo po, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ipagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po, mga minamahal, ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na nakalipas. Isasagawa po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo pagkatapos ng banal na gawain. Nawa ay hindi po kayo lilisan sa lugar pong ito na hindi po ninyo nasunod o naisagawa ang 3 reglamento o susi ng kaligtasan. At mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na handang mag-aalalay po sa inyo, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At ang pang-4 na susi ng kaligtasan ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Mga minamahal, habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika,
yan po ay darating sa inyo. Kayo po ay babautismuhan ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, para sa ating mga minamahal na mga bisita, pakitaas po ang inyong dalawang kamay at isuko po ninyo ang inyong buhay sa mahal na Panginoon. Banggitin niyo po ang panalangin aking pong sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi, sapagkat sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalulatian ng Diyos at walang matuwid, wala kahit isa. Sabihin niyo po ang panalangin aking pong babanggitin, mga minamahal. Sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpapala namin ang masalangit, Diyos na mapangyarihan sa lahat sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang tao sa pusong tumanggap sa iyo, dakilang Diyos. Pagpalain mo sila, dakilang Diyos at kahabagan, mahal na Panginoon. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa, at sa katotohanan. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, mga minamahal na baguhan, na maging kapatid namin sa mahal na Panginoon, kayo po ay magpatuloy sa paglilingkod, sama-sama tayong maglingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik, sapagkat sabi ng Biblia sa Mateo Kapitulo 24, ang versikulo 13, ang magtitiis lamang hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas at magmamana ng buhay na wala hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay hindi ito maitutumbas ng anumang bagay dito sa daigdig. Ang dakilang Diyos ay pagpapalain ka, tutugunin ang iyong mga dalangin, pagalingin ang lahat ng iyong mga karamdaman, iingatan ka ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng kasamaan at maging lahat ng kalamidad na mangyayari sa daigdig. Inyo pong dalhin, mga minamahal, ang inyo pong mga mahal sa buhay, upang sila man din ay maligtas dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dalhin niyo po, pagpalain po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Iniibig po namin kayo sa ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo po ipatuloy, mga kapatid, at tayo po dadako sa lahat ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. God bless you po, beloved Brother Rodel, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ating po napakinggan ng ating pong napag-aralan, minamahal, the greatest discovery. Naalaman po natin, minamahal ko na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, ay Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Ang sabi sa Biblia sa Jeremias 29:11-13, alam kong iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, pag-iisip na mabuti, at kung kayo tatawag sa akin na masikap, tutugunin ko kayo. Tandaan po natin, minamahal, ang bawat napag-aaralan po natin, itatanim natin sa puso't kaisipan, sapagkat ang diablo man ay pinag-aaralan ka at gagawa siya ng paraan upang ikaw ilihis sa tamang aral. Kaya kung minsan nagpapasalamat tayo sa Diyos, nung pala, ang dapat natin pasalamatan, tao. Bakit, minamahal? Sa tao tayo umasa.
Kaya salamat, imbis na salamat God, salamat Doc. Tandaan po natin yung minamahal. Ang sabi sa Biblia, pananampalataya at maging kalugod-lugod ka sa ating dakilang Diyos. Huwag mo isipin yung nervyos. Ang buhay ng tao, pag 70 ka lang, 70 ka lang. Pag 50 ka, huwag mong dagdagan. Sapagkat ang tao, minamahal ko, pag tinandingan ang buhay ng doktor, pag lumapit sa ating dakilang Diyos, dadagdagan pa niya. Katulad si Hari Hezekiah, 15 anyos. Kaya tandaan po natin, minamahal, maging mabuti tayong manampalataya. Makinig tayo ng mainam sa aral, sapagkat inaakala natin, minamahal ko, naglilingkod pala tayo sa Diyos, wala tayong tiwala sa Kanya. Kaya sabi, ngayon sa dalag ito, minamahal ko, ang sabi sa Biblia ng ating Panginoong Kristo, sa Mateo 11:28, call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag kayo sa akin, kayo nabibigit ang luba, at pagpapakitaan ko yung mga bagay na hindi niyo lubos maunawaan. So makita po natin, minamahal, ang gamot para sa ating karamdaman ay ang salita ng ating dakilang Diyos. Hindi yung katalinuhan ng tao. Ang katalinuhan ng tao ginagamit ng mga tao hindi naglilingkod sa Diyos. Ngunit pag ikay naglingkod sa ating dakilang Diyos, tandaan mo, minalo kapatid, Diyos lamang ang magpapagaling sa iyo. At kung may nakahalo ron, ibig sabihin, may nakita ko sa post sa Facebook, pag may halo, hindi puro. Isipin po natin, minamahal. Nais kong sa sandaling ito, maging purong Kristiyano tayo. Bakit? Tumatawag tayo sa Diyos, ang Diyos ang magpapagaling sa atin, ang Diyos ang magdadagdag ng ating buhay at lulutas ng ating problema, ang Diyos sa pamamagitan natin lalaganap ang kanyang banal na salita. Tandaan natin, minamahal, hindi tayo napapunta rito upang maging dekorasyon lang. Pinapunta tayo ng ating dakilang Diyos. Tinawag tayo ng ating dakilang Diyos upang magamit ang bautis sa atin sa banalaga, ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi dito, minamahal ko, hihingi tayo sa ating Diyos na may pananampalataya, with faith, minamahal. May pananampalataya, ibig sabihin, naniniwala ka na tutugunin ka ng ating dakilang Diyos. Pag ikaw ay may problema ngayon, lulutasin yun ng pinakamamahal na Panginoon. Pag ikaw may karamdaman ngayon, pagagaling ka ng ating dakilang Diyos. At kung wala ka ng problema, yung pagkakataon, hilingin natin sa ating dakilang Diyos na magamit tayo sa kaligtasan ng ating mga kababayan na hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos. Yung po pinakamainam, minamahal. Sapagkat ang buhay natin sa lupang ito, minamahal ko, sabi nga po, balutin mo man ito ng ginto kung itatapong ka rin sa impyerno. Hindi mo ito pagnanasaan. Ngunit kahit na ikaw ay mahirap, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo, isang tiyak na bagay. Pasasalamatan mo ang pinakamamahal na Panginoon sapagkat tinawag ang anak ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo may manalangin, minamahal. Manalangin pa ito sa ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Kung nasa inyo lumuhod tayo. O dakilan namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon. Sa paunat panalangin po ng aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Will Estado Almeida, yung banal na propeta. Narito kami nagpapakumaba, humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa mga kahinaan na pagbigyan, pinakamamahal na Panginoon. Sa amin po ang pag-aalinlangan, patawad po, pinakamamahal na Panginoon. Sa masandaling ito, dalangin po namin ng Diyos ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Will Estado Almeida, yung banal na propeta, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mangaral, lahat po ng manggagawa, lahat po ng mga nakapatiran sa buong daigdig, maging ang aming po mga webcast viewers, bigyan sila ng pagkakataon, makapaglingkod sa iyo, makalasap ng tunay na himala galing sa iyo, wala Panginoon. Patid po namin, O Diyos, hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo ipagkaloob ang pangailan bawat isa sa amat, hindi po malayo yung padinig na hindi mo mapakinggan ng hinaing ni mga anak. At sa masandaling ito, mga minamahal, ipatong niyo po yung inyong kaliwang kamay sa panig na may karamdaman. Itaas niyo ang inyong kamay kung may pangangailangan sa pinansyal, sa material. Bagay sa mga baguhan, mga minamahal ko. Sa po mga webcast viewers, tandaan po natin, hawakan niyo po yung mga cellphone at TV screen. Tandaan niyo, hindi maiksi yung kamay ng ating dakilang Diyos. At hindi po lang kayo malayo kanyang pandinig. At sa iyong makapangyarihan, pangalan, aming sinasaway, ang lahat ng diwan ko ng daman, demos of sickness and disease, demos of unbelief and doubts,
devils of problems, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. In Jesus' mighty name we pray. Hindrances be gone. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang sabi sa Biblia, lumapit tayo na may pananampalataya. Hindi po natin minamahal ko sa lugar na ito, niluluwalhati ang tao. Ang ating pera kaya, ang ating galing kaya, ang niluluwalhati natin sa lugar na ito ay ang ating dakilang na buhay na tumawag sa atin mula sa lusak ng salanan, madilim na buhay. Lulundag tayo 3 beses, minamahal ko. Sigaw ng Holy Spirit. Gawin natin, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you po. Purihin natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo po dadako sa mga announcement to our beloved Brother Jonet De Castro. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Fred Ignacio. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y tuloy-tuloy na sa mga announcement. Amen. Praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo patuloy pong nagpapaanyaya sa lahat ng ating pong mga kababayan na dumalo po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mag-isa lahat ng ating mga minamahal na kapatid. Ang schedule po ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Mikawayan Marilao Outreach. Kapag araw po ng linggo, nag-uumpisa po ng alas 10 ng umaga at natatapos po ng alas 4 ng hapon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Medyo nag-overtime po tayo dahil napakaganda yung mensahe ng ating pong napakinggan. Amen. Praise the Lord. At kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Biyernes, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ito ng alas 5 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At sa TV program naman po mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ating pong mapapanood sa estasyon ng ating pong mga television sa PTV4. At tuwing Sabado, nag-uumpisa po ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman po mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ating pong mapapakinggan sa estasyon ng ating pong mga radyo, dito po sa DCME 1530 kHz AM band, mula Lunes hanggang Sabado, nag-umpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at tayo po'y dadako na po sa closing prayer at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved brother Edwin Aklan. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Junit. Tayo po'y magkasiyang manalangin, mga mahal, pagpasalamat sa ating pagtatapos. Purihin ka, mahal Panginoong Isus. Hallelujah. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang dalangin ng aming kagalang-galang, minamahal Ebanghilista, aming mahal pastor, Wildy Estad Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling panahonan. Narito po ko, mahal Panginoon, dumulog sa trono ng biyaya, nagpupurit ng papasalamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain, mahal Panginoon, yung nilangisan, mahal Panginoon, mula sa pag-awitan, mahal Panginoon, sa patotoo, maging sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay, sa pag-awitan ng mga beloved choirs, mahal Panginoon, sa iyong mensahe, sa araw na ito, mahal Panginoon, na pagkinggan, sa magitan yung mga ngaral, mahal Panginoon, nagbigay karagdagang kaalaman, mahal Panginoon, sa aming espiritual na buhay, mahal Panginoon. Maraming salamat at lalo't higit, mahal Panginoon, aming kang pinupurit, pinasasalamatan sa iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na aming nadama, mahal Panginoon, hallelujah, na tunay na kami minamahal at iniibig mo, mahal Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon, at sa aming pag-uwi, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ihiwalay mo ang bawat isa sa amin, ngunit bigkisin mo kami na yung dakilang pag-ibig at kapangyarihan, kami makaliting sa aming mga tahanan, ligtas sa anumang sakuna at disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo kaming lubos, mahal Panginoon, ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang puso ko
sa'yo'y walang matatago. Alam mo ang lahat, pati laman ng isip ko. Ngunit hindi ka nagbabago. Ako'y iyong inako. Ako ay iyong tulungan. Ako ay panghawakan. Kay raming beses na ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Minsan hindi man lang makuhang magpasalamat. Lahat ng bagay ay aking pinaghihirapan. Hindi binibigyang pansin biyayang nakalaan sa akin. Ako'y pulang-pulagan, ika'y pinahihirapan. Kay raming beses na ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Ikaw lang ang aking kailangan. Turuan mo ako na lagi kong maalala ang kabutihan ng iyong pusong mapagmahal. Huwag mo, Diyos, akong bitawan. Huwag na huwag mo ring iiwan. Handa akong patunayan, puso kong makasalanan. Kay raming beses na ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo.
sa kaliwanagan. Kaya